Doon nagka-problema. Ayan na, sinagot mo na yung problema. Kasi nga, yung mga mekaniko sa mga motor pool na hinahire nito mga bus company, hindi talaga mga mekaniko, mga standby lang yan na medyo may alam ng konting pagkumpuni-kumpuni, manginginom, binigyan ng trabaho, mekaniko ka na, hindi nila alam kung paano mag-maintain ng mga buses. That's why from now on, gusto ko kayo sa LTFRB mag-inspect to make sure lahat ng mekaniko sa mga motor pool ng nito mga bus company ay certified. I-certify ng TESDA. DLTEB, pudpud yung gulong. Pudpud, as in pudpud. At may pako pa. Totoo yun. Nakita nyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papayagan sana bumiyahe yun. Sen Mark, pudpud yung dalawang gulong, mostly pa yung goma, at meron pang pako. Yan ba in-inspect? Tapos overloaded pa, meron pang nilagay pa talagang kahoy kasi pupunuin yung upuan, tapos yung iba lalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana dapat by now nakapag-imbestiga na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation, nakapag-pass na kayo ng mga memorandum order para maiwasan itong mga aksidente ito. Sunod-sunod, every single year, meron at meron na di-discussion na boss at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng brake. And I don't want to hear this kasi kung talagang ginagawa nyo lang po ang trabaho ninyo lahat, wala tayong mababalitaan na boss na walang brake. The reason why we're here today is to talk about safety and convenience of our commuters. That's why napag-isipan ko na come up with the Magna Carta for the commuters. Now, when I say commuters, I'm talking about commuters sa air, sea, and land. But recently, napansin ko maraming mga aksidenteng nagaganap sa ating mga kalye. As a matter of fact, a few days ago, may pumunta sa programa ko sa radyo na hindi naman pasahero yun, pero siya ay may-ari ng isang karinderya at binunggo ng isang bus company. And everybody knows here na I think last year, a few months ago, nag-inspect ako sa mga bus terminal para makita kung kumusta na ba yung estado ng mga buses natin in terms of safety and convenience for the passengers, and they all failed. And nagbigay ako ng guidelines, mga dapat natin gawin, pero it seemed to me na hindi nasusunod yun. Palagi na lang tayo nakakarinig, palagi to, na ang bus nakadisgrasya o nadisgrasya dahil nawala ng brake. Let's start 2024. Florida bus in Bontoc Mountain Province, 14 deaths, fell into a ravine. Nawala ng brake. 2018, Joycel Express bus in Makati, 19 injuries. Nawala ng brake. 2020, Pitbull bus in Makati, 13 injuries. Nawala ng brake. 2023, Ceres bus in Hamtik, Antique, 17 deaths. Nawala ng brake. 2024, Nissan passenger bus in Quezon City, 3 deaths. Nawala ng brake. Ito lang yung konting na research namin sa Google. At I'm sure marami pa rito na hindi recorded. Siguro by the hundreds na. And I'd like to acknowledge the President, Senator Mark Villar. Thank you for coming, Senator Mark Villar. Bakit palaging nangyayari ito? Mga bus, passenger bus na nawawala ng brake. Today, let's get into the bottom of this. Ano yung pinaka-root of the problem? There must be a problem here. Bakit palagi sa mga bus? Bakit sa mga passenger cars? Bakit sa mga private cars? Bibihira. Wala pa ako napakinggan ng mga kaibigan ko, kakilala ko, kasama ko sa trabaho na nawala ng brake. Palagi talaga yung mga passenger bus. Bakit? Ano meron? Saan tayo nagkulang? Pag-uusapan natin to at gawa natin ng remedyo. This has to stop. If you notice, dati, meron tayong mga aksidente sa dagat. Thank God,
recently wala na, and I would like to thank the Philippine Coast Guard because inatasan ko sila na make sure bago pumalaot ang mga bangka ngayon, hindi sila overloaded, and ginagawa naman ng Coast Guard yung kailang trabaho. That's why wala na tayo na discrash yung bangka na babalitaan. Sana po tuloy-tuloy na po yun. Now, dito muna tayo sa mga bus. Bakit? Marami mga bus na nawawala ng preno. Is it maintenance? Yes. Pero before maintenance, yung build ng mga bus o pagkabili, tatanungin ko sa, I think, DOT or LTFRB, paano ba ito mga bus na binibigyan po ng prangkisa? Are they brand new or are they surplus sa ibang bansa na converted, dumadaan sa Subic, converted from right-hand drive to left-hand drive? At kaya pagdating doon sa conversion, hindi maayos. Kaya naapektuhan yung mechanical hanggang sa mapasok dito yung problema sa brake. Yusek Ortega. Magandang umaga po, Senator Tulfo at Senator Villar. Unang-una po, napakaseryoso po ng mga nailatag nyo po, and sa parte po ng DOTR, we take 100% po yung concern that you have raised on the matter. Sisimulan ko po lang po muna sa ating kasamahan from LTFRB at saka sa LTO to start po muna yung answering the questions that you have raised. Attorney Robert Peig po, Your Honor. Robert Peg. Yes, sir. Good morning, Senator Tulfo. Good morning, Senator Villa. Sa hanay po ng LTFRB, yung mga bases po na nag-a-apply po ng prangkisa, ang requirement na po ay mga brand new po yung kailangan pong maipasok po sa prangkisa po, Your Honor. Since when po ito mga brand new dapat? Mula po nung 2017, naglabas po ang DOTR po ng department order. Tapos po So may- 2017 forward, puro brand new na itong mga buses. Ito yung mga lumang buses ang mga ang mga na-discuss siya. So ito yung mga converted ata, tama? patungkol po, Your Honor, po doon sa Yes or no lang po. Yes or no lang. Yes, Your Honor. Okay, so what are you doing about it? Ito So- yung palagi na-discuss siya. Ito yung mga converted, right? Surplus galing sa ibang bansa at pumapasok. Dati, So anong plano niyo po dito? dati po, Your Honor, napapayagan po, pero dahil nga po dito sa Public Transportation Modernization Program, ang requirement na po ay bago po yung units, brand new po yung units. At ang Paano niyo po nalaman na brand new po lahat ng units ngayon ng mga bus company like DLTV? How do you know na walang mga lumang bus doon na 1990 pa o 2001 and dati right-hand drive yun at kinonvert lang sa left-hand drive? Paano niyo nalaman? bale po, sa hanay po ng LTFRB, Your Honor, nagdedepende po kami doon po sa year model po na nakalagay po doon sa Certificate of Registration po na ini-issue po ng LTO. So lahat ng mga units ng mga bus nila doon sa certificate of registration nakalagay kung anong year and model. So therefore, lahat ng mga buses, public buses, special papuntang probinsya, 2017 upward sila. Are you sure walang 2015 yan? Are you sure walang 2010? Meron naman po kasi yung year model limitation po, Your Honor, ay 15 So ibig years. sabihin meron. Meron po, Your Honor. Okay, so meron pa rin mga converted dyan from right-hand drive to left-hand drive. Yes or no lang po? Sa ngayon po, Yes or no lang po? wala na po, Your Honor. No, meron. How would you account ng mga early 2000 laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, ano pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib. Yun yung mga nagkukos ng accident. Kasi i-convert mo yun eh. Sometimes hindi maganda ang conversion, bumibigay yung mga brakes. Mechanical problems. These are all mechanical problems but mostly brakes. So dapat, yung mga converted na mga buses, pace out nyo na yun. Kasi human lives at stake here. Your Honor, if I may.
Yes, sir. Simula po nung 2013, Your Honor, naglabas po ang Department of Transportation na ang year model limitation na po ng mga buses po natin ay 15 years. Okay. Opo. So halimbawa po kung 2013 model ka na po, hanggang 2018 na lang po yung po pwede pong marehistro ka as public utility Sino po vehicle. nagmo-monitor no dito? Time po, Your Honor, ni Meron bang strict monitoring para masunod itong binigay niyong kautusan? yes, Your Honor, meron naman po dahil yearly po may tinatawag po kaming confirmation of units kung saan po ito po yung tinatransmit po namin sa LTO na ito po ay covered pa po ng year model limitation at may kaukulang prangkisa po, Your Honor. Okay, then answer me. Kung ganun, bakit ito mga lumang bus? Hindi naman ito yung mga bago, mga lumang unit ng mga bus company. Palagi nagkakaroon ng mechanical problem. Ano po sa tingin yung nangyari? Ano po sa tingin yung naging problema ang dahilan? Dapat by now nakapag-imbestiga na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation, nakapag-pass na kayo ng mga memorandum order para maiwasan itong mga aksidente ito. Sunod-sunod, every single year, meron na didiscussion na boss at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng brake. And I don't want to hear this kasi kung talagang ginagawa nyo lang po ang trabaho ninyo lahat, wala tayong mababalitaan na boss na walang brake. And I commend LTFRB and LTO na tuwing undas, full force kayo sa mga bus terminal para mag-inspect. Pero after undas, nagsisitaguan na kayo sa inyong mga lungga. So anyway, go ahead, answer the question. Sino po doon? Ano po sa tingin ninyong reason kung bakit palagi pong nagkakaroon ng problema ito mga lumang bus, nawawala ng brake? Siguro po, Your Honor, yung maintenance po, kahit po na yearly po may annual registration po ang ating mga public utility vehicles at kaukulan po doon ay mayroon pong inspection po na ginagawa po ng roadworthiness ng LTO, nagkakaroon pa rin po. So nandun po sa issue po siguro, Your Honor. I don't think so. LTO is not doing their job. Remember na nag-inspect ako? Kasama ata kayo nun, Attorney Greg, and thank you at sumama ka. DLTV, pudpud yung gulong. Pudpud, as in pudpud. At may pako pa. Totoo yun. Nakita nyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papayagan sana bumiyahe yun. Sen Mark, pudpud yung dalawang gulong, mostly pa yung goma, at meron pang pako. Yan ba in-inspect? Tapos overloaded pa. Meron pang nilagay pa talagang kahoy kasi pupunuin yung upuan tapos yung iba lalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana di ba? Yan bang may inspection? Just imagine, punong-puno yan at medyo yung brake mahina na, disgrasya yan. Yan yung dahilan. So, ibig sabihin, wala tayong ginagawa inspection. Pudpud ang gulong. Ilan pa kaya yung mga provincial buses na bumibiyahe na pudpud ang gulong na LTFRB ba ito? LTO? Alam ko ito mga bus company, meron silang mga motor pool at sila na nagme-maintain ng kanilang mga units. Tama? Mali? LTFRB? Tama po, Your Honor. Kayo ba gumagawa ng inspection sa mga motor pool na ito to make sure na lahat ng mga mekaniko doon ay certified mechanics? Hindi po, Your Honor. Doon nagka-problema. Ayan na, sinagot mo na yung problema. Kasi nga, yung mga mekaniko sa mga motor pool na hinahire nito mga bus company, hindi talaga mga mekaniko, mga standby lang yan na medyo may alam ng konting pagkumpuni-kumpuni, manginginom, binigyan ng trabaho, mekaniko ka na, hindi nila alam kung paano mag-maintain ng mga buses. That's why from now on, gusto ko kayo sa LTFRB mag-inspect to make sure lahat ng mekaniko sa mga motor pool ng nito mga bus company ay certified.
i-certify ng TESDA. From now on, effective immediately. Pag hindi certified, sisibakin yan at mag-hire ng mga bago. Totally. Ayan na. Sinagot mo na yung problema. Thank you for answering my question. Doon sa problema. Hindi certified yung mga mekaniko. They don't know what they're doing. Pachamba-chamba lang. Yung mga mekaniko, Sir Mark, na may konting experience. Oh, halika dito para makamura, manginginom lang dyan, tambay. Ginawa ng mekaniko. Ilagay nyo sa kamay ng mga tambay-tambay lang dyan, ginawang mekaniko, ang buhay ng daan-daan, libo-libong pasero. So from now on, LTFRB, mag-inspect kayo sa lahat. Lahat. Hindi lamang dito sa Metro Manila, maging sa probinsya, to make sure na lahat ng mga mekaniko sa motor pool nito mga bus company ay certified na mekaniko from TESDA. Now, kapag hindi halimbawa, alam mo, sabihin nila is, sir, maghahanap pa kami. Shut down muna. Really? Shut down muna. Until such time makahanap kayo ng certified na mekaniko, and then yung certified na mekaniko, inspeksyonin bawat unit.